Minsan, sa ating buhay, may mga pagkakataon na naaalala natin ang nakaraan. At naiisip din natin na kung tama ba o mali ang ating naging desisyon. At kung babalikan man natin ang nakaraan, kaya pa ba nating maitama ang ating pagkakamali? O sadyang, eto na talaga ang ating kapalaran. Ikaw, meron ka bang pagsisisi sa iyong buhay? At kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo pa bang balikan ang iyong nakaraan at ituwid ang iyong kamalian? O marahil tanggap mo na kung ano ang sitwasyon na meron ka ngayon? Sa akin, ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Ang dami kong pagsisisi. Ang dami ko ring naging pagkukulang. At sa puntong ito, may gusto lang akong ibahagi ang aking munting buhay pag-ibig na sana'y maging inspirasyon at kapulutan ng kahit konting aral. Mag-uumpisa ang aking kwento sa unang babaeng nagpatibok ng aking puso na naging parte ng buhay ko at naging kami ng mahigit 6 na taon. Pero sa mga di inaasahang pangyayari, mga pagkakataon ng di pagkakaunawaan at di pagkakasunduan, kami ay nagkahiwalay. Buntis na siya nun. At ilang linggo na lang ay manganganak na siya. Pero anong magagawa ko kung talagang itinadhana na kami magkakahiwalay, na talagang di na mapagkasundo? Sadyang may mga bagay na pagkakataon na hindi mo maunawaan kung bakit nangyari at wala kang magagawa kundi tanggapin na lang. Napakasakit para sa akin kung okay ba ang kanyang naging panganganak, kung kumusta na yung aking mag-ina, na wala man lang akong komunikasyon sa kanila ng ilang taon. Yung lagi ka na lang nagmumukmuk, umiiyak mag-isa dahil di mo alam kung kumusta na sila at kung ano na ang kalagayan nila. At makalipas ang ilang taon, saka ka lang nagparamdam. Agad ko kayong kinumusta ng aking mag-ina. At simula nun, naging on and off ang ating komunikasyon. Mangangamusta ka through text or tawag, pero mawawala na ulit. Mangangamusta ka ulit after few days or weeks, pero wala na ulit. Hanggang sa napapayag kitang makipagkita. And after 14 years, na di kita nakita, lalo na ang aking anak, pumayag ka na makipagkita. At sabi ko, gusto ko makita ko rin ang anak ko. Pero sabi mo, ikaw lang muna dahil baka or dahil hindi pa siya handa. Pero pagpapasalamat ko pa rin, pumayag ka na magkita tayo makalipas ang 14 na taon. At agad akong bumiyahe. Wala na akong sinayang na oras, panahon. Makita ka lang dahil alam ko na ito ang unang hakbang para makita ko ang aking anak. At pagdating ko sa lugar na ating napag-usapan, kabado ako dahil
baka di mo rin lang ako tagpuin dahil sa mga naging pagkukulang ko noon sa'yo. Dumating ako rito ng 3:40 and magsi-6 na. And I'm still hoping na sisigot siya. Na darating siya. Kahit na ilang oras pa ako maghintay rito. Maghihintay at maghihintay ako. At ilang oras na lumipas, pero wala ka pa rin. Halos wala na rin mga tao. At halos panghinayangan na ako ng loob. Pero hindi ako susuko. Hihintayin kita kung eto magiging kapalit ng mga pagkukulang ko noon sa'yo para makahingi ng tawad sa'yo. Lalo na sa ating anak. Sa lahat ng mga naging pagkukulang ko sa inyo. Gabi na, pero wala ka ng paramdam. Di ka na nagre-reply sa aking text at hindi mo rin sinasagot ang tawag ko. Pero di ako susuko, hihintayin kita. At maghihintay ako para sa'yo. At hanggang sa ako'y napangiti na kasi nasilayan na kita. Kamusta na? Wala.